I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with any. Sa mga nagkakaedad na, mga 40 years old pataas, bakit itinitigil nila ang pag-take ng creatine? Ito raw ay dahil hindi na akma sa kanilang edad ang creatine. Gaya ng tumataba na raw sila sa supplement na ito. Dehydrated, problema sa tiyan, gaya ng acidity at diarrhea, at pananakit ng mga kasukasuhan o mga joints. Ang lahat ng ito ay dahil daw sa creatine. Totoo nga ba ito? Maaaring sabihin ng iba, akala ko ba safe ang creatine? At pwede rin ito sa mga matatanda. Bakit may mga side effects ito sa mga 40 years old pataas? Sa video ito, patutunayan natin na mali ang mga alegasyon nilang ito. Ipapaliwanag din natin na ang creatine ay ligtas gamitin kahit anong edad mo pa. Kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap din ako ng online coaching. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Maraming klase ang creatine, pero ang mas kilala ay ang creatine monohydrate. At ito ang pinakaligtas gamitin kung kalusugan ang pag-uusapan. Isa sa mga ginagampanan nito ay ang mag-imbak ng tubig sa ating mga muscles. Kapag maraming tubig ang ating muscle, mas malakas ito at mas malaking tignan. Bukod dyan, tumutulong din ito upang mapabilis ang recovery ng ating muscle. Kapag mabilis ang recovery, syempre, mabilis din ang paglaki ng muscle. At dahil water retention ang pangunahing layunin ng creatine sa ating katawan, tama lang na kailangan nating uminom ng maraming tubig. Sa katagalan, mapapansin mo na unti-unti kang bumibigat at napagkakamalan nila itong taba sa kanilang katawan. Ang dagdag timbang na ito, mali mga kaprakti. Kaya ka bumibigat ay hindi dahil tinutubuan ka ng taba. Ito ay dahil sa tubig na inimbak ni creatine sa iyong muscle. Kaya minsan, nililito tayo ng mga timbangan. Lalo na kung hindi mo nauunawaan kung bakit ka bumibigat o di kaya ay gumagaan. Huwag kayong magbase sa timbang nyo. Hanggat nakikita nyo na gumaganda yung katawan nyo, lumalakas ka, mabilis yung recovery mo, tanda yan nang walang mali sa paggamit mo ng creatine. Kapag sinabing dehydrated, kulang ka sa tubig at ito ay masama sa kalusugan. Totoo nga bang nagiging dehydrated ang mga may edad na kapag nagkikreatine sila? Alam nyo mga kaprakti, sa ganitong edad, lalo na yung 50 pataas, may mga pagkakataon o madalas mangyari na hindi tayo nakakaramdam ng uhaw at buong akala natin ay sapat pa rin ang tubig natin sa katawan. Pero hindi natin namamalayan na dehydrated na pala tayo. At hindi ito dahil sa tagkikreatine tayo. Ito ay dahil mahina kang uminom ng tubig. Kapag nag-creatine kasi tayo, ang pinakatrabaho niya ay magdala ng tubig sa muscle. At kapag mahina kang uminom ng tubig, kasi nga hindi ka naman nauuhaw, kunin ni creatine ang mga tubig sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang ending, made-dehydrate ka talaga niyan. Kaya ang solusyon dito ay kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka ng tubig. Kung dati ay nakakasampung baso ka ng tubig, ngayong nagkikreatine ka, dapat ay 12 hanggang 14 kada araw ang iniinom mong tubig. Ang pagkakaroon ba ng problema sa tiyan, gaya ng acidity at pagtatae, ay dahil ba sa creatine? Hindi.
Ayon sa International Society of Sports Nutrition, ang creatine monohydrate ay ligtas gamitin kahit anong edad mo pa. Habang tumatanda kasi tayo, ang ating katawan ay hindi na rin bata, maging ang ating mga organs, gaya ng bituka. Dahil may edad na tayo, hindi na natin kailangan sundin yung tinatawag na loading phase sa creatine. Ang loading phase na ito ay ang pag-take ng creatine ng 15 to 20 grams kada araw sa unang 5 araw na paggamit mo nito. Halimbawa, sa unang araw na pasimula ng pag-inom mo ng creatine, 20 grams ang inumin. Ganon din sa pangalawang araw, hanggang sa pang-5 araw. At pagkatapos niyan, sa pang-6 na araw, ay 5 grams na lamang ang iinumin. Sa mga 50 years old pataas, hindi na natin dapat gawin ang loading phase na yan. Dahil nga, mahina na ang ating mga organs, kaya tayo nakakaproblema sa tiyan. Dahil sa dami ng gramo ng loading phase na yan. Kahit sa simula pa lang ng paggamit mo dito, 3 grams lang ay sapat na. Sa ganitong paraan, hindi mahihirapan ang ating katawan na mag-adjust upang hindi rin natin maranasan ang mga posibleng side effects nito sa ating tiyan. Isa pa sa mga dinadahilan nila na gawa ng creatine ay ang pananakit ng kanilang mga kasukasuhan o mga joints. Muli, gaya ng nabanggit ko, sa edad nating 50 pataas, normal lang na humina na rin ang ating mga buto. Hindi porket naka-creatine ka, ay pwepersahin mo na ng todo ang iyong katawan. Dapat balansehin mo rin. Halimbawa, kapag nag-bench press ka ng 100 pounds at medyo nakaramdam ka ng konting pananakit sa iyong balikat, huwag mo itong isisi kay creatine. Sa halip, matuto tayong makiramdam sa ating sarili. Magbuhat lang ng kaya mo kung saan nagagawa mo yung proper form upang maramdaman mo yung muscle pump. At hindi nating pwedeng sabayan yung mga kasabayan natin sa gym na mas bata kesa sa atin. Tanggapin natin na may edad na tayo at ang pananatili mo sa pagbubuhat sa kabila ng iyong edad ay maituturing ng pambihira, at yan ay dahil na rin sa tulong ng creatine. Ngayon napatunayan natin na talagang ligtas gamitin ang creatine kahit anong edad mo pa, at ang pagkakaroon ng mga iba't ibang side effects kuno kapag tayo ay nagkakaedad na ay hindi pala totoo. Tandaan nyo, ang pag-workout ay hindi upang tayo ay magyabang. Nandito tayo sa gym upang alagaan ang ating sarili at kalusugan. Karagdagan na lang yung pagpapaganda ng katawan para sa ating nagkakaedad na. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang, dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.